Alam niyo po ba mga kababayan sa totoo lang, may mga kumakalat po kaninang balita na kung saan, actually kahapon pa ito, pinag-uusapan at kumakalat na kung saan parang ang dating kasi, gusto na may mga interest na nagpapakalat po nito na magalit yung mga content creator, mga social media influencer at mga vlogger kay Tito Sen. Alam naman po natin mga kababayan na ang mga Soto, talagang tinatangkilik po yan ng mga vlogger at sinusuportahan po ng mga vlogger, lalo na po etong si Mayor Vico Soto at ito pong si Tito Sen mga kababayan. So ngayon, may tumambad po mga kababayan sa publiko na balita na kung saan kumakalat na ayon daw po mga kababayan sa sinabi po nitong si Tito Sen, yun daw pong small vlogger at mga content creator, dapat daw po mga kababayan magbayad ng 50% tax sa kanilang kinikita mula daw po sa content monetization program mga kababayan sa Facebook. At hindi lamang po sa Facebook yan. May mga kumakalat pa na balita na kasama din daw po mga kababayan ang YouTube. So ngayon kung titingnan nyo, since naglipa na po yung ganyang klase ng mga balita, kasi parang ang dating dito mga kababayan, gustong masira nung mga nasa likod po na ito si Tito Sen sa mga content creator, mga vlogger at mga social media personalities. Dahil gaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, marami po mga vlogger ang sumusuporta dito po kay Tito Sen at kay Mayor Vico Soto. Dahil nakikita nga ng mga vlogger mga kababayan kung ano po yung klase ng pamumuno nito pong mga Soto. So ngayon kung titingnan nyo, nakakapagtaka naman na parang sunod-sunod yung pag-atake sa grupo po nitong si Tito Sen, pamula po kay Senator Ping Lacson, kay Senator Risa Hontiveros nung nakaraang araw, at ngayon, si Tito Sen naman, mga kababayan, yung pinupunterya para kagalitan po ng mga social media content creator. So ngayon, kung titingnan nyo, naglabas po si Tito Sen ng sagot po patungkol dyan. Wait lang yan. Tanggalin lang muna natin to. So kung titingnan nyo, ayon po dito sa kalalabas lamang po na post ni Tito Sen, eto daw po, babala, fake news. Huwag pong maniwala sa ganitong impormasyon. Walang pahayag si Senate President Vicente Tito Soto III tungkol dito. Mag-ingat po at i-report ang mga page o profile na nagpapakalat ng fake news. Kasi kung titingnan nyo po kasi kanina, marami po ang kumalat mga kababayan na quote-in-quote na kung saan ang nakalagay po ganito. Ayan o. Sabi dito, Tito Soto, planong ano ba nakalagay dito? Patungan ng OG 1 year ang K-12, tapos may mga pinapakalat pa mga kababayan, bukod pa po dyan, may kumalat pa din na katulad po nito, ayan o. Sabi dito, ayan, ito yung kumalat kahapon na talagang pinag-usapan, yan. Small and big content creator dapat may 50% tax sa kinikita nila sa content monetization ayon kay Tito Soto. Alam niyo po ba mga kababayan sa totoo lang, mahirap po kasi maging isang vlogger. Alam niyo po kung bakit? Kasi sa kinikita po ng isang influencer, yan po ay may tax na binabawas galing po sa ibang bansa. At the same time mga kababayan, may parang tax pa rin po yan sa bangko. Tapos ang pinakamasaklap pa po niyan mga kababayan, yung mga tax na binabayaran pa po ng mga content creator kada quarterly. Ano po, kung gaano yung kinita mo, may babayaran mo yung tamang tax mga kababayan. Kaya nga po marami po ang nadismaya nung nabasa po nila ito at ipinakalat pa nga po nung iba nang hindi po sila mga kababayan nagre-research. So ngayon, kung titingnan po ninyo mga kababayan, since kumalat na po, ito pong balitang ito, marami po ang nag-post niyan. Ayan, kung makikita nyo yung mga profile nung mga nag-post, talagang galit na galit yung iba mga social media content creator dito po sa post na ito na kung saan ang mga nagpakalat po nito ay may mga malalaking supporter o followers sa Facebook mga kababayan. Kaya nga po marami ang naniwala dito po na kung saan tinulugsa po nila, binatikos po nila si Tito Sen kasi akala nga nila galing po yan kay Tito Sen mga kababayan. Pero hindi po totoo yan dahil kung titingnan nyo po may lumabas po kasi, ang pagkakalam ko parang galing po ata ito di umano sa BIR na kung saan sabi po dito mga kababayan, ito daw. As of October 25, there is no active proposal or official statement from former Senate President Tito Soto regarding a 50% tax on content creators. Instead, the Bureau of Internal Revenue BIR in the Philippines has clarified
the existing tax rules for online influencer through Revenue Memorandum Circular RMC number 97 of 2021 mga kababayan. So ibig sabihin sinasabi po nila dito na wala daw pong proposal o iniaalok o sinasabi si Tito Sen about daw po dyan. Ibig sabihin fake news po mga kababayan yung pinapakalat na mga didishit patungkol po dito para kagalitan ng publiko. Ito pong si Tito Sen. So ito pa po yung karugtong niyan. Sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw, tax penalties not a special rate. The 50% figure mentioned in some posts likely refers to the civil penalty for tax fraud, not a standard tax rate. So ibig sabihin mga kababayan, saka ka lang pala mapapatawa ng 50% tax kung ikaw mga kababayan ay hindi susunod. Kung dadayain mo yung pagdideclare ng tax mo mga kababayan at kung makukumit mo yung crime katulad po mga kababayan ng tax evasion. So sabi pa po dito mga kababayan, ito pa daw, the RMC advises influencer to voluntary and truthfully declare their income and pay the responding taxes to avoid being held criminal liable for tax evasion, which can carry penalties of 50% of the tax or deficiency tax. Yan po yung sabi dito. The tax rate vary. The actual tax rate for content creators depend on their income level and whether they register for VAT mga kababayan. So ibig sabihin, saka ka lang mapapatungan ng 50% mga kababayan kung makakalabag ka po o kung dadayain mo yung pagdideclare ng tax mo mga kababayan or kung hindi ka nagbabayad ng tax. Yan po yung sinasabi po dito. So ngayon yung mga kumakalat po sa social media mga kababayan na pinapapatungan daw ni Tito Sen ng 50% off yung tax ng mga content creator, wala po pong katotohanan yon. Wala pong katotohanan yon mga kababayan dahil maliwanag nga po ang sinasabi po dito na wala daw pong proposal or wala daw pong official statement na galing daw po kay Tito Sen mga kababayan na sinasabi about po doon sa 50% tax, mapaliit man yung vlogger o malaking vlogger, kakaltasan ng 50% off sa kanilang tax mga kababayan. So wala pong katotohanan yon. So ano nga ba mga possible na motibo mga kababayan? Bakit po si Tito Sen ang pinupunterya po ngayon? May mga kumakalat po kasi na balita na parang gusto ng palitan ito pong si Tito Sen at parang ayaw na ng ibang mga senator dyan kay Tito Sen mga kababayan dahil sa sobrang tuwid nga po ng pamumuno ni Tito Sen bilang Senate President. So ngayon pakinggan po natin etong nakita nating video ni Kuya Mike Abe na kung saan sabi po dito mga kababayan, totoo pala, gustong palitan ng DDS, Senador, si Tito Soto, Lito Lapid nga ba ang tumanggi? Eto, pakinggan po natin mga kababayan. Ang mukha nitong ating ibang mga politiko at saka ng ibang senador. Alam niyo kung bakit? Kung sinasabing talagang pakapala na. Abay, hindi ang kanilang pinagtutunan ng pansin kung paano maresolba ang korupsyon sa ating bansa. Ang kanilang laging iniisip ay kanilang personal na kapakanan. Kasi tandaan nyo mga kababayan bakit ko nasabi na mahal ni Tito Sen ang mga vlogger? Kasi kung matatandaan nyo nung panahon ng kainitan ng issue ng Itbulaga mga kababayan, bukod sa mamamayang Pilipino, dinamayan po sila ng mga vlogger mga kababayan dun sa agawan ng trademark ng Itbulaga. At ang isa pa po dito mga kababayan, nakita namin kung gaano kabait itong si Tito Sen at kung gaano katapat ang puso po niya para po sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, hindi naman po magiging dahilan yan para mahirapan yung mga kababayang Pilipino po natin na nangangarap na pasukin ang social media mga kababayan at maging huwaran na content creator. So ngayon, alam naman po natin, pag naisulong, yung 50% off na yan na pinapakalat niya mga DD-shit na yan, talagang mahihirapan po yung mga content creator, especially yung mga nangangarap pala ngayon na maging matiwasay na content creator mga kababayan. So ngayon, magaling po yung nililiwanag po natin sa publiko na wala po yung katotohanan kasi marami po talaga ang mga sumasakay dyan, lalo na yung may mga galit sa gobyerno kasi ang katuwiran ng iba, ang lalaki ng kinakaltas sa tax pero napupunta lang naman sa mga bulsa ng mga gahama na politiko. So ngayon, magaling yung maliwanag na wala pong sinabi si Tito Sen na patungkol po dyan sa bagay na yan. At pang sarili at political na kapakanan ng kailang sarili, na kailang grupo.
Alam niyo kung bakit? Nag-try po talaga sila na agawin, ikudita si Senator Tito Soto Kaso hindi sila nagwagi. at makuha ng mga maka-Duterte o Duterte senador ang magagandang posisyon sa Senado. Mabuti na lang, mayroong isang senador na nananahimik pero may prinsipyo, Tama. mayroong loyalty at tapat sa kasamahan at sa kanyang at sumusunod sa kagustuhan ng pagbabago. Ang tinutukoy ko po ay si Senador Lito Lapid. Mabuhay ang mga supporters ni Senador Lapid. Meron siyang loyalty sa majority group ni Tito Soto. Meron din siyang loyalty sa alyansa para sa pagbabago ni Pangulong Marcos. Kasi yung alyansa sa pagbabago, si Lito Lapid, si Ping Lacson, at saka po si Tito Soto ang naging senador. Kasama dyan si Erwin Tulfo, si Pia Cayetano, at saka kung sino pa. Si Villar, di ba? Pero ang merong talagang matinding loyalty ay itong si Lapid. Ito po yung nangyari. Eto, natalakay na po natin ito mga kababayan noong nakarang araw, pero maganda at naibalita din. Anyway, tuloy natin mga kababayan. Di ba sa kasalukuyan, ang minority binubuo yan ng siyam na mga senador, identified Tama. sa mga Duterte. Ang minority leader dyan ay si Alan Cayetano. Okay? At nandiyan sina Estrada, sina Villanueva, Marcoleta, Bongo, si Padilla, at saka Bato de la Rosa. Ngayon, siyam sila, ang kailangan nila 4 para maging majority. Kasi Tama. 24 ang senador, pag 12 lang, walang mangyayari. Kailangan meron silang 13 para sila ang majority. Pero alam ba nyo yung 3 nakuha niya? Siyam na yung kasalukuyang oposisyon, ang nakuha nilang 3, si Pia Cayetano. Wow! At saka yung magkapatid na Villar. Yung Camille at Mark Villar ang nakuha. Yun ang O sinasabi. kaya mas maganda talaga sa totoo lang mga kababayan, ang dapat na totoong mamuno sa Senate Blue Ribbon Committee, kung ayaw talaga ni Erwin Tulfo, kasi siya po yung acting vice chairman, siya po yung acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, pero umaasa rin po siya na may uupo po talaga doon na magpapatuloy ng investigasyon patungkol po sa maanumalyang flood control. So ngayon, dadalawa na lamang mga kababayan yung kinukonsidera na tatanggap ng chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee. Maalin po kay Senator Risa Hontiveros at dito kay Senator Pia Cayetano. So para sa akin mga kababayan, mas maganda na si Senator Risa Hontiveros po yung humawak ng Senate Blue Ribbon Committee para nang sa ganon, may puntahan naman yung investigasyong ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee. At maliwanag naman po na sinasabi dito na yung parang naligawan po sa majority na mga senador para mapalipat po doon sa kabila ay walang iba daw po kung hindi itong 2 Villar at itong si Senator Pia Cayetano. Anyway, tuloy po natin. Sabi ngayon sa report na posibleng sumama doon sa grupo. So, siyam plus Yan yung mga possible kasi nililigawan na po yan 3. So, 12 na. Bali, 12 na. Isa na lang ang kailangan para lumamang sila kay Soto at matanggal sa pwesto. Ang tanging nag-iisa na kanilang nilapitan, actually 3 raw po yung nilapitan pero tumanggi, si Majority Leader Mig Zubiri at saka si Gatchalian at si Lito Lapid. Yung dalawa hindi na kumbinsi nitong grupo ng mga Duterte supporters. Si Gatchalian at saka si Zubiri. Ang pinakahuling nilapitan nila na akala nila makukuha nila, si Lito Lapid. Ay hindi pumayag si Lito Lapid dahil mayroon siyang loyalty sa grupo ni Tito Soto at yung alyansa para sa pagbabago. Hindi ho nangyari. Nanatiling majority ng mga senador ay kay Tito Soto. Ayan ang development. Siyempre dahil hindi nangyari, pwedeng mag-deny si Pia Cayetano, pwedeng Tama. mag-deny yung magkapatid na Villar na walang ganyan. Kasi hindi nangyari, hindi nagtagumpay. Pero kung nagtagumpay sila yung lalabas ng mga pangalan. Na posibleng mangyari, alam kung bakit? Kasi yung magkapatid na Villar o mga Villar, iniimbitahan na rin ngayon, iniimbestigahan na rin ngayon ng Department of Justice at saka ng ICI. Kasi nga po, merong 15 o 18.5 billion project sa Las Piñas. Grabe, Ang mga no? Villar, tinatanong niya kung saan nilagay. Siyempre, kung sila nasa oposisyon, nakuha yan. Kung sumama sa majority, baka mapagtakpan. So, yun ang intention siguro. Ay, ang Lito Lapid po, minsan lang magsalita pero nanindigan. Laglag. Kaya, sigurado nakagalit yung mga Duterte supporters, DDS, na senador at saka sibilyan. Dahil sana makukuha na nila. Pero hindi nga nangyari. Dahil yung isang kanilang inaasahan, hindi nila nakumbisi. Nagkamali sila ng lalapitan. Nulit ko ang tumanggi na sumama sa kanila si Gatchalian, chairman ng Finance Committee. Si Zubiri na majority leader. Siyempre, gaganda na ng posisyon ng dalawang yan. Bakit sila sasama pa sa kabila? Pagka sila sumama sa kabila, natatanggal sila.
Hindi naman mapapayag yung kabila kung nanalo sila na ang majority leader ay si Zubiri. Natural, hindi. Si Villanueva, babalik nila dyan. Yung Pinas, kukunin din yan, yung Pinas Committee. So, hindi pumayag yung dalawa. Eh, ito si Lito Lapid, marami rin committee hawak ito. Kaya akala nila, ganun kadali, madali nilang bulahin, ay hindi pala. Yari. Ano ka? Mabuhay ka, Lito Lapid. Nanindigan ka sa alyansa para sa tunay na pagbabago. Alyansa para sa pagbabago na slogan noong 2025 nakaraang eleksyon ng mga kandidato ni Pangulong Marcos. Ang hindi pangahawakan din ng katapatan ay itong Cayetano. Kasi kapatid ni Alan Peter Cayetano si Pia. Tama. Siyempre, Kasi biruin nyo, kung mapapatalsi kasi po nila si Tito Sen, maliwanag naman mga kababayan kung sino po yung magiging Senate President na sunod. Ang isinusulong po ng minority ay walang iba kung hindi etong si Alan Peter Cayetano. So ngayon, nagpahaging din naman mga kababayan, ito pong si Alan Peter Cayetano noon na kung saan ang ayaw lamang daw po sa mga senator na maging Senate President ay walang iba kung hindi etong si Senator Lito Lapid. Tapos sa huli, si Senator Lito Lapid pala ang pag-asa ni Alan Peter Cayetano para maging Senate President. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, hindi nga sumama si Lito Lapid dahil matagal na po ang pinagsamahan ni Senator Lito Lapid at saka po ni Tito Sen. Anyway, tuloy po natin. pagka si Cayetano gusto maging Senate President, natural sasama din yung kanyang kapatid. Yun nga yung epekto ng kapatid. Sabi dito si Gatchalian ay balingbeng. No, hindi mga kababayan para sa akin ha. For me, para sa akin hindi. Kasi alam nyo ba kung bakit? Kung nasa saan ang gobyerno na naando doon, ang mga Gatchalian, tandaan nyo po yan. Katulad na lamang mga kababayan, kung titingnan nyo po, nasan po ba ang kapatid ni Senator Sherwin Gatchalian? Di ba nasa DSWD? So kung ikaw halimbawa, naando doon yung kapatid mo, syempre, at ikaw ay ang pinagsisilbahan mo, taong bayan, kanino ka ba mas sumusuporta? Dun sa mga tao na gustong pabagsakin ng gobyerno o dun sa gobyerno na gustong pagsilbihan yung bayan? Syempre, dun ako sa gobyerno na gustong pagsilbihan yung bayan kaysa dun sa mga tao na gustong pabagsakin yung gobyerno dahil pag bumagsak ang gobyerno, alam naman po natin na madadamay po dyan ang taong bayan. Anyway, tuloy po natin. Tira niya sa Senado eh. Mabuti pa yung magkapatid na Tulfo dahil yun may paninindigan din. At pag sa kanila, mali, pag tama-tama. Pero yung magkapatid na Estrada, duda rin ako doon. O ito nga magkapatid na Villar, lalo na ito. Tama. Dahil marami silang problema. Dating public works secretary na meron siyang dapat ipaliwanag sa loob ng 6 na taon ng Duterte Administration, si Mark Villar. At doon nag-umpisa ang racket. Kaya sabi ni Josephine Huwang, nasan po ba si SP Soto? Di ba nasa gobyerno? Yes po. Yes po, tama po. Kasi sa totoo lang, niligawan din ng minority. Ito pong si Gatchalian. Kaso ang problema, hindi din sumama. Ang kalokohan sa flood control program mula ng siya secretary bago na ipamana kay Manny Buluan. Yun po yun. Kala, ito, wala akong personalan issue lang. Tinatalakay lang natin ang mga isyong ito para hindi naliligaw sa katotohanan kayo ng aking mga followers, subscribers at viewers, lahat ng Pilipino. Marami ko kasing gumagawa ng mga balitang mayroong pinagtatakpan. Ako Tama. walang pinagtatakpan. Sinasabi ko ang lahat kung ano ho ang aking interpretation at opinion sa nangyayari. Bubukuhin natin sila, wala naman tayong business sa kanila, wala tayong pakialam sa mga yan. Dapat silang lingkod bayan, dapat silang mga elected at opisyal ng gobyerno ang lumapit sa mamamayang Pilipino. Hindi tayo dapat matakot sa kanila, hindi dapat tayo mailang sa kanila. Sila ang dapat mahiya, sila ang dapat makonsensya kung meron, sila ang dapat sumunod sa gusto ng taong bayan, hindi yung parang siga-siga sila, hindi pwede. At dahil dito, binubuko natin ang dalaw nila. Ano nga, mananatiling Senate President si Soto dahil hindi nila nakuha yung inaasahang makukuha ng oposisyon. Pero hindi ko titigil naman yan. Gagapang at gagapang itong Tama. Duterte Senador para mapalitan ang liderato at makuha nila ang mga sensitibong posisyon at proteksyon sa kanilang mga kasamahan. Pangalawa, ano nga, gusto nila talagang makontrol ang Senado para kung sakaling magkaroon ng impeachment sa Kongreso, may pasa sa Senado laban kay Pangulong Marcos Jr., madali nilang ma-impeach. Hindi nila Dito nga sila nagkamali mga kababayan sa totoo lang. Kita nyo ha, dito sila nagkamali. Naunang lumabas yung balak na kudita dyan po sa Senado. At the same time, kung mapapansin po ninyo, after po niyang kudita na issue na yan, na di umano magkakaroon daw ng kudita, Senate ko dyan sa Senado na hindi naman talaga nangyari kasi wala naman talagang sapat na boto itong minority, biglang lumabas si Kiko Barsaga na nagpa-file ng impeachment laban po kay Presidente. So ngayon, kung naging iba yung Senate President, yung House Speaker at hindi si Congressman Bogie D, automatic mga kababayan, kung kaalyado ng mga Duterte yung napaupo na House Speaker at kinagat yung ipafile or kakagatin yung ipafile na impeachment ni Kiko Barsaga at sakto na napalitan yung Senate President, yari na. Yari na talaga mga kababayan ang presidente dyan. Pero dahil nga mga kababayan, magagaling pa rin at may mga senator pa rin tayo na makabayan talaga,
hindi po nila hinayaan na patalsikin sa pwesto ito pong si Tito Soto. Kaya nga po kung titingnan po natin, ano ba ang malimit sabihin ng mga kababayang Pilipino po natin? Pag pinakailma nila si Senator Ping Lacson, pagka pinilit nilang patalsikin sa Senate Blue Ribbon Committee, magrarally ang mamamayang Pilipino sa harap ng Senado. Ganon din mga kababayan, kung ipipilit po nila na patalsikin, ito daw pong si Tito Soto. Yan po ay galing mismo sa mamamayang Pilipino. Anyway, tuloy po natin. Nila aaminin yan, pero yan ang plano nila. Kasi wala na si Romualdez sa Kongreso. Ang piling nila, kaya nilang lusutan si Speaker D. Duterte. At pagkatapos ang impeachment ng laban kay Pangulong Marcos sa Senado, pag kontrolado na ng mga Duterte, ang Senado, madali nilang ma-impeach ang ating Pangulo. Ganun pong kadilim. Kasing tilim ng Pasig River, kasing tilim ng tubig baha dahil ninakaw ang pera, kasing tilim ng sabaw ng pusit ang kanilang mga plano. Tama. Sa mga yan, magdidinay yan, siyempre nakabukuhan. Pero yan po ang dapat niyong malaman. O, ayan. Maliwanag mga kababayan na, pero since natalakay po natin yan noong nakaraang araw, magaling at naibalita na rin po nung iba. Kasi kung tutusin talaga, hindi po talaga titigil yung mga Duterte senator na yan na magapang yung posisyon ng Senate President. Kaya nga pinipilit pa rin nila mga kababayan na mailagay bilang Senate President. Di umano, ito pong si Alan Peter Cayetano. Kaso nga lang ang problema, sablay po talaga mga kababayan. Kahit ako man o kahit kayo man, pagka si Alan Peter Cayetano naging Senate President, wala pong mangyayari sa Senado mga kababayan. Mauulit at mauulit lang yung paulit-ulit na rigudon po dyan. Palitan ng Senate President dahil nga mga kababayan papunta po sa lusak ang imahe ng Senado kung magiging iba pa ang Senate President. Iba-iba nga po ngayon dahil unti-unting naiibangon ni Tito Sen yung imahe po ng Senado mga kababayan dahil nga nung naging Senate President ito si Chis Escudero halos mapapunta po sa kahihiyan ang liderato ng Senado. Pero ngayon, since si Tito Sen na po ang nakaupo, kita naman po natin, unti-unting naiibalik ang tiwala ng mamamayang Pilipino sa Senado. So ngayon, mga kababayan, kayo po, ano po ang masasabi ninyo? Hingil po mga kababayan sa issue po na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dito sa tangka mga kababayan na pagsira ng imahe ni Tito Sen na kung saan ipinupush pa na magalit yung mga content creator kay Tito Sen dahil daw po doon sa 50% tax na ibabawa sa small content creator at big content creator mga kababayan. At dito rin sa tangkang pagpapatalsay kay Tito Sen na hindi naman talaga nangyari kasi may sapat na boto pa rin. Ito pong si Tito Sen dyan po sa Senado mga kababayan. So comment below na lamang po